Ako po si Julian Noveno, taga rito po sa Malate, Maynila. Ang mister ko po, ang trabaho niya ay nagdadrive ng e-trike. Ako naman po, ang trabaho ko po ay nagtitinda sa bangketa. As pagiging deboto po sa Nazareno, taon-taon po, sumasama po kami sa traslasyon papunta ng Quiapo Church. Hoy, kaway-kaway! Sumasamba kami sa mga larawan. Nasa isip namin noon na yung poon ng Nazareno ang siyang nagre-represent po na siya yung parang Diyos na sinasamba po namin. Bata pa po talaga ako, lagi ko nang tinitignan yung itong kapilya. Ba't kaya ang ganda ng simbahan ng Iglesia ni Cristo? Marami pong negative din na narinig kami. Sa 9 na taon po namin dito sa tapat ng kapilya ng Iglesia ni Cristo na nakatira, madalas po, kapag ka po may nag-aanyaya po talaga sa amin, hindi po namin tinatanggap. Sinasabi po namin na, ay may gagawin pa po ako. Tapos saka po namin isasara yung pinto. Hindi po kami open na makinig ng kung ano man po ang sasabihin ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Po kaming magsuri sa mga aral ng Iglesia ni Cristo. Nung time po na nahuli po yung mister ko, ang violation niya po nasa National Road, nasa bawal na lugar po siya. Pagdating po namin doon sa impounding, ayun nga po, may nangangaral, si Kajuban nga po, nanghihikayat po siya na makinig ng mga salita ng Diyos. Unang doktrina, wala po talaga ako, hindi pa po ako interesado. Kung ano man po yung sasabihin ng ministro po na si Kajuban. Ang sabi po sa talatang ating narinig, Gusto ko lang pong marinig, pagbigyan ang imbitasyon. na ipinalit ng Iglesia. Noong una naman pong sumubok kaming sumamba, pagpasok pa lang po, unang-una, bawal po ang cellphone. Sabi ko, ay, bawal ang cellphone. Samantalang sa Katoliko, okay lang kahit may dala kang phone. Magpa-picture-picture ka pa pagpasok mo sa loob. Ikalawa po, meron pong nag-guide kung saan yung babae at lalaki. Hiling namin sa inyo. Meron po bang itinuturo sa atin? Doon po sabi ko, napaka-organisado naman po ng kapilya. Makakapag-pray ka po talaga ng maayos at taimtim. Kasi wala pong magulo, walang nagsiselfone, walang nag-uusap-usap. Yun po yung memorable na talagang kakaiba po yung pakiramdam. Hindi ko po ma-explain kasi parang yung kilabot na parang, nasan ba ako? Parang iba po yung pakiramdam na parang napaka-solemn ng lugar. Sambal na larawan, rebulto, yan ay tahasang paglabag sa mga aral ng ating. Nung narinig ko po yun, na ang sabi po ang pagsamba sa rebulto ay hindi po dapat. Dahil wala po yun sa aral ng Biblia. Mas lalo po akong nag-interesado para magtanong po kay Kajuban. Totoo po ba na nilalaman niya ng Biblia? Hindi po agad-agad na natanggap namin kasi iba po yung pagiging deboto po . Nakasanayan na po namin yun mula pagkabata hanggang sa paglaki. Na ito yung babaguhin mo yung pananaw mo, mahirap po yun. Nagsuri po kami, pinakinggan po namin lahat ng mga doktrina na nasa Biblia po. Unti-unting naitatama, na bubuksan yung aming isipan at puso namin sa tamang pagsamba sa Diyos. Na hindi mo kailangan ng kahit na ano pang rebulto para manalangin o para manalamin na ayan yung Diyos na kailangan nating sambahin. Kundi sa isip mo, sa puso mo, kahit wala kang rebultong nakikita, basta ikay nananampalataya at tama yung pagsamba mo, masasabi mo na isa kang tunay na Kristiyano. Nakikinig kami, nagiging isa kami ng pananampalataya na itutuloy-tuloy po namin. Yung puso po talaga namin ang nangusap na eto na talaga yun, yung hinahanap natin. Sa pamilya din po naman namin, hindi naman po kami totally kinukutya, kundi napakalaki po ng mga katanungan nila, ano yung rason nga namin kung bakit po kami nagpadoktrina. Isa lang naman po yung sinasagot namin .
Ang sinasagot lang po namin sa kanila, subukan nyo po. Habang nakikinig ka, habang narinig mo yung mga aral na itinuturo na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo, na nakasulat naman po talaga sa Biblia, yun po, yung puso mo yung magde-decide na umanib. Nabautismuhan po kami August 23, 2020. Nung nabautismuhan po kami, napakasarap po sa pakiramdam. At yung bagong ikaw, magsisimula ka ng maayos na pananampalataya sa Diyos. Nung pandemya, marami kaming pagbabago sa buhay na hirap, kapos. Hindi po natigil yung pangsambang-sambahayan. Yun po yung nagbigay daan sa amin na ang Diyos laging nandyan lang para handang tumulong sa atin anuman yung ating pinagdadaanan. Sa loob ng 9 na taon na nandito lang kami, malapit lang kami sa kapilya ng Iglesia ni Cristo, tapat lang kami yung bahay namin. Maraming beses na naanyaya kami pero lagi namin pinagsasarahan. Ang narealize lang po namin sana noon pa namin natutunan kung ano po at paano ang tunay na pagsamba sa Diyos. Subukan niyo pong buksan yung puso niyo, yung pintuan nyo kapag ka po meron nag-aanyaya po sa inyong makinig.